na lang yung batas. Ang sinasabi naman ng prosecution, but even the Supreme Court itself already made an exception. Even if the law says it is absolute, nagbigay na sila ng exception dun sa rape case. Ibig sabihin, kung may exception silang binigay, pwede palang magkaroon ng exception. Ang sinasabi ng impeachment ng mga prosecution, dapat ito ay exception. Ang sinasabi ni Senator Cheese kanina, walang magsasabi kung exception yan o hindi, ay mismong Supreme Court din. Kaya dapat nilang ilaban dun sa Supreme Court yung argumento yon. Gusto kong malaman mula kay Carl, anong reaction mo dito sa naging desisyon na ito ng mga senator judges? Sa tingin ko po maganda na naipakita at naipaliwanag kung bakit dumadaan tayo sa proseso at inirespeto natin yung konstitusyon. Pero at maganda po yan na may mga specific improvements sa batas na nakikita na uungkat na kailangan palang gawin para mas maging maayos yung pag-enforce ng ating, kunwari yung yung batas hingil sa foreign deposits. Pero sana, kasi ang dami nangyayari po so sana wag lang natin makalimutan na ang punto po talaga nito, gusto natin ng Supreme Court na mapagkakatiwalaan. So kung saan man ito patungo, ng mga palabok na itong mga, kunwari may nagpe-press con over the weekend, sana huwag natin kalimutan na at the end of the day, gusto natin na kung kunwari yung dating Pangulong Arroyo pumunta sa Supreme Court para maghabol, gusto natin na yung desisyon ng Supreme Court na yun, na what do you call this, irerespetuhin ng buong taong bayan. Walang bias, walang hint of pagkiling sa kung sino man. Attorney Marks, where do we proceed from here? Kasi meron na nga nitong TRO, sabi mo temporary ito. Yes. Ano ang susunod na hakbang at sino ang dapat gumalaw? Actually, ang binigay dito, base po mga kababayan, Cathy Gio, sa notice ng Supreme Court, ito po ay inaproba nung February 9. Ang sabi dito, require the respondents, meaning yung Senate sitting as an impeachment court, to comment on the petition not later than 10 days from receipt hereof. So, ibig sabihin, kung kailan po nila ito natanggap, base dito sa record, mukhang sa Feb 13 ang official na tanggap. So, meron silang 10 araw bago para magkomento, magpadala ng kanilang posisyon at argumento. Mababasa natin dito sa desisyon ng Supreme Court na talagang usaping legal naman. They were citing precedents, they were citing law, at meron ding sinulat na parang kumbaga pagtutol yung ibang mga justices na isinulat din nila sa desisyon na ito. So mukhang malaking legal issue ito na didesisyon na ng ating Supreme Court at sana nga gaya ng sabi ni Carl, magpapatatag ito ng ating judicial system at ng ating sistema as a whole. Puntahan natin yung mga unang napag-usapan, Attorney Mark, at na kung saan napatanong si Senator Drilon at si Senator Coco Pimentel ukol doon sa pagbigay ng waiver ni Chief Justice Corona sa pagtingin doon sa kanyang mga dollar accounts. Express consent ba ito na pwede lang buksan ang dollar accounts ng Chief Justice? Napakagandang issue yan dahil makikita natin base nga sa law, yung FCDU or Foreign Currency Deposits na batas, ang exception lang as expressly stated in the law is consent coming from the owner of the account or yung may hawak ng account. Kaya tinanong kanina, base sa yung press con, sabi ni Senator Drilon, ang sinasabi mo ba? Dahil nabanggit nga kanina that the client is bound by the statements or even the mistakes of the lawyer. Sinabi ni Senator Drilon, kinoconfirm mo ba? Kinonfirm ngayon ni Attorney Judd Roy. Pero nung on clarificatory questioning coming from Senator Pimentel, mukhang kino-qualify niya yun, ang sinasabi niya lang na ang mismong Chief Justice ang magbibigay ng consent kung kailan. So, whether that qualifies as an express consent or whether that is a consent with reservation na sinasabing sa ibibigay mismo ni Chief Justice later on, actually ang maghihimay din yan yung Senate accepting as an impeachment court. Nakita mo kanina, Carl, no, agawan itong depensa at prosekusyon at ang ginagamit nila ay na venue ay itong media. Anong masasabi mo tungkol dito? Mahalaga po yung sinasabi ng publicity by trial kasi sabi naman, inaamin naman po natin, it's a democracy. Mahalaga rin po na hindi lang yung mga teknikalidad sa loob ng paglilitis yung na pag-uusapan, kundi pati yung sa labas ng hearing. Kasi may mga pag-uusap or may mga ebidensya na lumalabas na hindi naman na pag-uusapan agad or nang mabilisan sa loob ng trial. So,
makikita po natin na maraming tactics na ine-employ, whether prosecution or defense. Nakakalungkot lang na yung mga mismo nagsasabi na yung kabila ay ginagamit ang trial by publicity, blah blah blah, tapos yun pala, sila din pala, gagamitin din nila. So parang, ba't nyo pa sinabi yun sa simula kung kayo din pala, gagamitin nyo rin yun. So sana, tingin ko naman po, marami po sa ating taong bayan na nakikinig ay sober naman at hindi masyadong emotional at talagang nakikita yung parehong panig. Sa tingin mo ba, Carl, na nasabi nga ni Attorney Judd Roy kanina, no, that we are being tried in public at minamadali po kami. Yun ang exact words sa Senate Impeachment Court. Sa tingin mo ba, meron ng judgment ang publiko ukol sa kasong to? Sa tingin ko po, marami naman po talagang right from the start, gusto na nila malaman kung totoo nga bang itong mga lahat ng paratang kung totoo ba or hindi. Marami doon may bias na siguro, pero punto is, whether it's trial by publicity or not, we're respecting the process, dinadaan natin ngayon yung paglilitis, at gusto natin na i-respeto yon. Ba't pa tayo gagawa ng gulo sa labas nun kung gusto nating manaig yung konstitusyon, etc.? Attorney Mark, kanina nakita natin na kinwestiyon nitong si Senadora Miriam Defensor Santiago, itong si Congressman Tupas, at nagmistula siyang teacher dito sa kanyang pagtatanong. Sa ordinaryong korte po ba, nangyayari po yung mga ganito? Kasi tila nagtaka yung mga kababayan natin na nanonood. Nabigyan pa ng grado si Congressman Tupas si Senator Miriam. Sa totoo lang, parang sa tingin ko, si Senator Miriam is coming from the mindset of a trial judge. Dahil nga naging dati siyang trial judge, sa regional trial court, yung huwes sa isang trial court, para siyang Diyos doon sa kanyang korte. At siya yung talagang magdidikta ng rules kung kailan niya gusto magsimula. Almost napakalawak ng kanyang jurisdiction. Kung gusto niya mag-lecture, pwede siyang mag-lecture. Kung gusto niya utusan yung kanyang mga abogado doon para mag-explain kung ano niyang gusto niyang dapat i-explain, pwede niyang i-require pwedeng i-require yon. Kaya yun din yung parang nangyayari dito na parang Senator Miriam is trying to exercise that prerogative of a trial judge. Pero siyempre, dapat may nalilimitahan din. At sabi nga kanina ni Congressman Miro, nasa Senate President naman talaga ang pag-conduct ng proceedings in a smooth na orderly na medyo mabilis na manner. Pero siguro nagmula yung diskusyon doon sa tanong ni Senator Miriam na ano ba talaga yung benchmark ng betrayal of public trust sa issue ng SALN nang una niyang itanong kay Congressman Tupas ito. At yung sagot yata ni Congressman Tupas ay, can you explain how he answered it at ano ba talaga yung magiging perception na nabubuo nito? Yung ang sinasabi lang, bumabalik si Attorney Tupas dun sa kanilang nalalaman. Bumabalik si Attorney Tupas dun sa kanilang naipresenta ng ebidensya, whether that is the amount of money, whether those are assets that needed to be in the SALN, bumabalik siya doon. Kasi wala din naman talagang magagawa masyado yung prosecution because that matter of what is betrayal of public trust ay talagang didesisyon na naman ng Senate sitting as an impeachment court at kanya-kanyang pag-weigh nga nun. So, yung what is sufficient amount, what is number of properties that will constitute betrayal of public trust, magdidepende yon sa kanilang appreciation ng ebidensya at ng batas. Itanong natin siguro kay Carl. Carl, nakakausap mo yung mga estudyante mo ukol dito at ano yung perception na nabubuo sa kanila pag napapag-usapan ng betrayal of public trust? Una sa lahat, may estudyante kami last week nagtanong kung CJ ba yung first name ni Chief Justice Corona. CJ Corona, sino ba daw si CJ? Pero tungkol sa betrayal of public trust, inuulit natin na public office is a public trust. At lalo na si Chief Justice Corona mismo nagsabi dun sa kanyang pahayag dati na lalo na sa judicial system, kailangan na pinagkakatiwalaan talaga. Walang bahid ng kung ano man yung mga hukom, whether it's sa probinsya or wherever, lalo na sa Supreme Court. So, sa tingin ko po, di na kailangan magtalo pa kung ano yung benchmark, kung ilang milyong piso ba, or the fact na siguro may konting discrepancy na after so many years hindi mo pa rin inayos, after so many 7-10 years hindi mo pa rin inayos, sapat na yun to betray, at least to me and to many of my students, na hindi ka naging tapat nung nag-swear ka na fill out mo yung SALN ng tama. Gusto ko lang explain ng konti on betrayal of public trust to Gio Katig. Kasi nabanggit ni Senator Miriam kanina yung
yung avoidance, yung pag kung sino yung dapat in terms of a collision, kung sino yung may karapatan. That's a principle in transportation The law. last clear Na chance dati, tinanong mo doctrine. rin yan Last dati. clear nung, chance, oo. Itong dito, still on transportation law, meron kasing pang mga public transport sa ating bansa, kagaya ng jeep, mga bus, meron kang tinatawag na extraordinary diligence. They have to be extraordinary diligent, meaning, konting negligence lamang will make them liable. So on the aspect of the Supreme Court Chief Justice, yun yung ina-argue nila ni Congressman Tupas at the start of the trial. Now what we're talking about here is the Chief Justice, and we expect extreme or a very high level of integrity. So ang almost trying to argue that actually minimum amount of negligence, minimum amount of dishonesty, minimum amount of yung actions na hindi ka nais-nais should affect that level. So how that plays out in the mind of at least Senator Miriam Santiago, makikita natin. Kanina rin, Carl, nagtanong si Senadora Miriam Defensor Santiago kay Congressman Tupas kung gusto niya bang maamyendahan itong ilan sa mga probisyon nitong patungkol sa mga dollar accounts. Ikaw bilang isang profesor ng entrepreneurship at bihasa sa negosyo, sa tingin mo ba kailangan na may pag-aamyendang maganap tungkol dito? Sa tingin ko po, at maganda po na sa paglilitis na ito, hindi lang yung fishing expedition yung nangyayari, kundi pati yung pag-improve, pag-review ng ating mga batas na gaganap din para naman talagang useful yung buong proseso. Sa tingin ko po sa foreign deposits, kung may mga, sabi nga ni Senator Miriam, for residents, yung mga Pilipino na nagde-deposit ng foreign accounts, kung may duda tayo na dito tinatago yung mga ninakaw or may sufficient proof tayo na dito nga talaga tinago, kailangan amendahan na pwede nating tingnan. Hindi yung hihintay tayo dun sa inaakusahan natin. Kasi wala naman sigurong akusado yung papayag na, sige, buksan mo, tingnan mo yung mga ninakaw ko. Wala naman sigurong matinong magnanakaw na papayag, di ba? So, siguro may tulad ng peso accounts, if may sapat na dahilan kung bakit kailangang tingnan yung foreign deposits, tingin ko po kailangan nating amendahan yung batas. Alam po natin na iba-iba yung bawat mga abogado sa pag-interpret nila ng batas at natanong ko na ito, Gio, dito sa ating mga naging panauhin. Pero para sa'yo naman, Mark, ikaw ang tatanungin ko. Sa tingin mo ba, there is really absolute secrecy when it comes to foreign account deposits? The wording of the law seems to parang tell us na meron ngang secrecy at at ang exception doon by the very wording of the law ay yung consent lamang ng ating owner. Pero yun kasing jurisprudence na lagi nating naririnig, yung jurisprudence or yung decision ng Supreme Court forms part of the law. And jurisprudence, per the case involving yung rape victim nga, nag-provide na ng exception yung Supreme Court. So ibig sabihin, there is an absolute law, but there's already an exception provided. Alam mo, ito lang idugtong ko lang din yung in relation to what Yes. itong nabanggit kanina ni Carl. Maganda kasi itong sinabi ni Justice Brion dito sa kanyang concurring opinion. Ang sinasabi ni Justice Brion dito, worried siya na kung hindi sila magbigay ng temporary restraining order, na meron ng damage on the part of the bank and ng banking industry. Kaya agree siya na i-restrain, wag mo nang desisyonan. Pero hindi niya sinasabi na hindi natin pag-uusapan to. Pero ang sinasabi nga niya, kagaya nung sinabi ni Carl and Senator Miriam, na sa tingin niya, base dito sa batas, ang rationale or yung spirito behind the batas is to encourage foreigners to deposit in our land. And there should be protection for foreigners depositing, but there should be greater parang authority for the sake of transparency kung Pinoy ang merong foreign dollar account. So maganda yung position din ni Justice Brion. Ayun. Yung meron silang mga punto na, at sa mga nasabi nga ni Senator Miriam that papayag tayo, sige, na mapunta tayo sa judicial review, but very minimal judicial review. Ano sa tingin mo, Attorney Mark, yung minimal